Magandang araw po sa inyong lahat. Aba, sarap ng may boses. Okay na, pero medyo may konting paus pa rin. Pero pwede na po mga kamadyas. Tuloy tayo dito sa istorya na sinusubaybayan natin ang Uzjes Cup. At dito po ay painit na ng painit. Matapos talunin ni Parham Magsudlo si Pragnananda, nakaharap naman ni Magsudlo ang pambato ng home court Uzbekistan na si Abdusatorov. Yan po ang aalamin natin. At mayroon pang isang matinding laban na sinasabi nilang Game of the Year daw. Pragnananda versus Rapport. 2 games po ang i-analyze natin. Magsusolve tayo ng puzzle. May shoutout tayo sa last part ng video. Samahan niyo po ako. At bago natin simulan, syempre po, tayo ay mag-solve muna sa Internet Chess Club. Ang huli po nating iniwang puzzle, eto. Ayan, may bakante akong isang araw na walang video. Pasensya na po. Ayan, congratulations sa mga nakakita ng Queen H8. Brilliant sacrifice. Ang purpose ay to play King F7 para wala nang tatakbuhan. Bishop F6 is coming mate. Sacrifice man pero kakapturin lang din. Walang sapat na pamigil para maiwasan ang Bishop F6. Matchas. Ayan, congrats sa mga nakasagot. Sa end part po ng video ay ating isa-shoutout. At ito po yung kahapon, pero dahil wala tayong video, lampasan natin. Ito ngayon yung iiwan nating puzzle for today's video. It's why to play. Hanapin nyo po ang pinakamatinding gagawin na. Okay? At shoutout uli natin sa next upload natin mga kamatsas. Okay po? Alright, sa mga wala pang ICC or Internet Chess Club, ang link ay nasa description below lamang. Ayan, Abdusatorov Magsudlo. Kakayanin pa ba? Dadalawang sunodin ba ni Magsudlo ang dalawang nangunguna no, sa tournament na to? Nag-E4 si Nodirbek at nag-C5. Knight F3, E6. Okay, D4, Open Sicilian. Talagang matatapang, halatang preparado sa mga bookline. At nag-Queen C7, ito po yung tinatawag na Bastric o variation. Pero papunta na po sa kan. Pag nag-A6, Sicilian kan na yan. Queen D3 ang ginamit ni Abdusatorov. Medyo unusual tong linya na to. Pero bookline, A6, ayun na. Sicilian kan na nga. Kumapture sa C6, capture at nag-Bishop F4. Okay, at inaabangan ang pag-push ng pawn, tapos magkakasling, imagine niyo po, at yung pawn sa D6 ay matatarget. Knight E7, okay. Maagang novelty na wala po sa aklat, ibig sabihin, bagong tira. Yun nga lang, hindi nagustuhan ng computer engine. Ang old lines ay Bishop B4, at may tumira na rin ng B5. Yan, ang mga natural pala. Pero dahil sa nag-Knight E7, siguro dadalhin ito ni Parham syempre sa G6 para atakihin yan at bago pa kawalan ng bishop. At dito nag-castling B5. Okay, para meron na kagad panggulo dahil dyan na nga nag-castling. Parang magandang pang starter, bungad na pang-atake, pang-pressure. At nag-H4 dito. Ayan, pang-abang naman sa only good development square ng knight papunta sa G6 pero may H5 na pangulit na paparating. Nag-Bishop B7, H5. Ayan. Gusto dito ni Abdusatorov na i-freeze. Panatilihing wag munang basta-basta makadevelop. Dinidelay niya ang development ng king side ng black sa madaling sabi. At nag-rook D8. Mag-rook D8, magdi-D5 para i-break. Nag-queen to D4. Ano purpose ng queen D4? Paano kung mag-D5? Nag-F6. Para maiwasan yung H6 kasi may paparating na H6 kahit pa paano, pinyon. Pero dito mga kamatsas, sabihin na nating i-D5. Parang nagagandahan ako dyan, magbi-bishop E2 lang. Hindi papansinin dahil baliwala ang epekto sa E4 dahil nakapin naman ang torre sa D8. At itong bishop E2, silent, pero gagapang yan papuntang bishop F3 at mapapasubo ang D5. Mape-pressure. Malalim ang mga bitaw dito ni Abdusatorov. Nag-F6. Okay, E5. Simpleng threat. Double. Nag-Bishop D6. Knight C8. Hamon Bishop. Kinapture. At nag-Rook H3. Ayun. Dito po ay may natatanaw tayo na mag-Rook G3 para
atakihin, i-pressure ang G7 at dito kapansin-pansin na yung king ay nasa gitna. Hindi na nakapag-castling. Sarap ng may boses talaga. Sarap tuwan-tuwa talaga ako na nagkakaboses na ako. Queen B6. Okay, hamon queen to queen at nag-queen D2, bishop C6. Dito po mga kamatsas, sa akin mayroon akong tanong dito, no? Why not B4 para pag umalis ang knight ay tipong makukuha yung pawn sa E4. Ito po kasi ang laman. May knight A4, istorbong threat muna at kapag nag-queen A5, magbi-B3. At talagang handa ang puti na ibigay ang pawn sa E4 tapos mag-rook E1. Ayun. Hahabuli ng atake paunti-unti, ibalik natin at mag-A3. Ayun. Mababawi din naman pala ang pawn. Nakapin, no? Yan. So may paraan din naman. Nakuha ang pawn E4 pero may paraan din naman na mabawi yung pawn. Plus, ang factor pa rin na yung king nasa gitna. Parang nakatulong pa nga sa puti ang maalis ang pawn sa E4 dahil may pressure ang king sa gitna. Okay po, so yan ang mga laman na nasa likod ng kanilang mga sacrifice. O, balik tayo, nag-bishop C6 muna para ready to play B4 at walang istorbo na nakita natin na magda-knight A4 at dito nag-rook E1. Okay, time naman para depensahan ng pawn E4 at the same time ito pong knight may natatanaw tayong knight D5 sacrifice. Na tipong pag kinapture, magkakaroon ng discover check, bawi din naman ang bishop sa C6. Nag-queen to C5 at nag-knight D5. Ayan na nga po. Binira na ni Abdusattorov ng kanyang malakas na knight. Pero, kung ako po ang titingin, ano ba threat? May knight C7, aangat lang. So parang hindi naman pwersadong capturing yung knight para magkabukasan ng matindi sa E-file. Sinimplihan lang po ni Parham ng king F7 para alisin ang king sa E-file at nag-knight to B4. Okay, threat ba yun? At threat yung pawn sa A6. Nag-bishop B7 para depensahan at nag-H6. Okay, nag-insert na, nilagyan na ng tinatawag na pang-pawn wedge para may pang-abang, pang-atake na sa king side. Nag-G6 lang. Okay, bagamat nakaganyan yan pero iba pa rin po yung may pawn wedge dahil may mga times na pag nakapasok ang queen, makakarating sa G7 sa mga future na bukas-bukas, no? Kaya mapanganib pa rin talaga ang pawn wedge at 6. Nag-E5, yan na po ang mga sinasabi natin. Binibiling mabibigat na tira, sacrifice pawn at nag-king G8 na lamang. Bakit? Ano po ang laman kung capturein ang sacrifice pawn? Mababawi lang din ng mabilis. May knight D3, double, at makukuha ang pawn sa E5. Check pa. Tapos rook G3, may mga capture doon. Mape-pressure talaga ang black king. Kaya dito, nag-king G8 na lang at may suporta naman ng pawn sa F6. Knight to D3, inatake ang reyna. Nag-queen D4 at nag-G3. Ano purpose ng G3 ni? Okay. Mag-rook H4 para may pang-alis, pang-neutralize sa queen. Knight B6, rook H4, queen D5. May threat sa A2. B3 muna. Para walang kain at the same time, mapatay ang malakas na activity nakaka-pressure na paparating ng knight sa C4. At nag-rook C8. Ayan na nga po dahil yan po ay isang magandang dungawan ng tore, no? Bintana yan para makapag-create ng atake. Pero bago pa makaporma si Magsudlo, kinain na yung pawn sa F6. Mabilis ba ang gagawin dito? Nag-C3. Magki-king to B2. Ayun. Tapos may rook D4 later on. Grabe yung mga, mga ideal attack nila, no? Sarap. Ang sarap itira kung ikaw Kaso itong tirang to parang hindi ko magagawa. O parang wala sa plano yung ganun, ano? D6, okay. Kaya po gumanyan si Magsudlo para walang rook E5, mga ganun-ganun. Gusto niyang proteksyonan at wag maistorbo ang kanyang queen sa D5. Pero, hindi gusto ng computer. Ang gusto po ng computer ay queen to D6, rook F5, at rook FF8. Yan po ang mga planuhan na gusto ng computer at masasabi nating matibay. Pero dahil nag-D6, nag-bishop H3. Okay, target yon. Okay. Ang threat po dito ay mag-rook D4 mamaya pero kakainin lang yun, nakapin na. So, may chance ba? Meron ding knight F4, mga ganon. So, target lang muna, pin, pressure,
At nag G5, ayun na. Inatake ang tore sa gilid. Parang wala bang pupuntahan yan? Nag Rook H5. Okay, tineret, may queen. O, para sa akin po okay lang naman. Pero sa computer, hindi pumasa. Ang tira ng computer ay Rook H E4. Diinan ang pawn E6. So, kakapturin, di ba? O, ayan. Siyempre, didepensa. At saka mag-Rook D4, pwede na. Kasi wala nang capture at yung tore ay nalihis na. Kasi kanina hindi pwede yan. Kasi kakainin lang yan, nakapin yung king. Diba? Ayan. And then Queen C6 and Knight to B4. Okay? Etc. etc. And then bagsak yung pawn sa D6. Winning for white. Balik tayo mga kamatsas sa Rook H5 na ginawa. Nag-King H8. Hindi rin po nagustuhan ng computer ang tira ni Magsudlo. Dapat daw ang tira ay King F8. Ano? Diyan lang ang tira. Iba pa kain. Kasi pag kinain ito may ganon. May ganon. May panglihis. Ayun, bigla kong nakita yung ganon. Okay. So, ayan. No? Medyo mabigat nga lang pumakita yan. At medyo nakaka-pressure. Parang palutang yung king. No? Kaya itong King H8, medyo patago. Kinapture. Sumabay si Magsudlo. King B2. Sumabay pa rin. Ayun. No? Dito po ay... Ayun, okay, capture. Ano kung kumapture dito? Ay, hindi pwede. Nakapin. Naku po. Fake stakes at Knight D5 check. So, dito po kitang-kita, quality down. Malinis, no? King D2, quality down si Magsudlo. Nag-E5, syempre, nakatret yung pawn. At nag-Rook G7, tineret ang bishop. Nag-Bishop C6. At nag-Rook C1, ayun, pinaghahabol ng pinaghahabol. Bagamat libre ang pawn sa F2, kung kakapturin po yan, isang King E1 lamang, mabibitin yan, nakabitin ang bishop. Knight B4, dinipensahan, at dito nag-A3, okay, hinabol ng atake, Rook takes F2, King E3, precise move by Abdusattorov, nag-Rook C2. Siyempre, para maisalba yung Knight, maisalba yung nakathreat under attack na bishop, pero dito mga kamatsas, sa tinira ni Abdusattorov, na hindi na talaga nakaligtas pa si Magsudlo na pa-resign. Pakiguess nyo yung huling bitaw ni Abdusattorov at pagkatapos, sunod natin ang labang Praggnanandhaa and Richard Rapport. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ito na po. Boom, 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 boom. Bishop E6. Wow, yay! Nakakaawit na ako. Woo! Talagang grabe. Alam nyo, may boses lang kayo. Sapat na ipagpasalamat sa Diyos, mga kamatsas. Nako, magpasalamat na kayo. Kasi pag walang boses, napakahirap po talaga. Napakahirap. Kaya pag may boses, no, grabe. Napakalaking pasasalamat na. Okay, Rook G8. Mamamatsas ang Black King at dito po ay isinuko na. Ganda ng laban, hindi umubra si Magsudlo. Kay Praggnanandhaa, nakalusot pa no? Kay Abdusattorov sa home court. Talagang ayaw ipahiya ni Abdusattorov ang kanyang bansa, no? Ngayon naman, white dito si Prag at Rapport Black. Matindi raw ito. Game of the year daw, sabi ng Chessbase India. Nakita ko sa upload nila Tingnan natin kung sasang-ayon din ba kayo o ako. Tingnan natin mamaya. Okay, ang laban po nila ay nauwi sa King's Indian Semish variation ba? Paborito ko to ng bata ako. Castling, Knight GE2, A6. Kaya ako paborito to sa puti mga kamatsas kasi yung nakaka-atake, yung nakaka-bomba agad sa king side. Gusto ko yan Bishop E3, Knight BD7, Queen D2, at B5. Yun nga lang, may something mix-mix dito. Mekus-mekus itong si Rapport at parang nag-alabengko na binibigay yung B-pawn, no, na ang agang sacrifice, nag-H4, aba, inisnab lang, hindi pinansin. Focus lang si Prag sa pag-atake sa king side. Pero, bigyan ko kayo ng kaunting idea mga kamatsas, no? Pag kinapture kasi yan, may capture and then, let's say, Knight takes B5. So, klaro isang pawn dito, no? Ayon sa computer, kung ipa-follow up natin, bibigyan natin ng continuation ayun tapos mag-E5 ayun. So dito equal lang ang evaluation bar, Sacrifice isang pawn pero sabi ko nga po pagka kayo magki-King's Indian, dapat alam nyo rin yung bengko.
Kombinasyon yan, magkaulam yan. Pag alam mong i-handle ang bengko, sanay ka na mag-sacrifice ng bipon. May lalim nga lang ng konti. Pero bengko na ito, itong ideal application na to. So, ganda ng B5, ano? Grabe si Rapport. Okay, balik tayo sa H4. Hindi pinansin, nag-H5 naman. Bakit po? Kasi mag-H5 ang puti, magsasacrifice yan, ibibigay yan, giveaway yung pawn na yan para mabuksan ang H-file. Followed with G4 hanggang sa maka-atake pagka pinansin. At pag nakatulak yung H5 talaga, delikado. So talagang isa must na gawin ang H5 para barhan. At nag-castling lang sa queen side. Okay? So, snub pa rin, deadma. Nag-E5 na si Rapport at dito nag-D5 para manatiling close. Bakit kino-close? Para hindi mabuhay po ang strong diagonal bishop. Yan ang mapanganib sa King's Indian. At nag-Knight B6. Okay, kumbaga sabi ni Rapport, ayaw mo kong pansinin ha. Ewan ko lang kung di mo pa ako mapansin. Knight B6, threatening Knight C4. Kinapture na po ni Prague at napuri ng computer engine. Bakit talagang dapat nang iligpit yung Knight? Bakit? Marami na raw nalalaman. Hindi po malakas talaga yung Knight sobra. At kinapture ang pawn sa B5 capture and the King B1 para proteksyonan ang A-pawn. At bago kainin ang B-pawn, pero ayun na, bago pa mahuli ang lahat. Okay, at nag-Knight B5. Ano ba to? Gracious na to. Knight takes D5. Ano? Grabe si Rapport. Napaka-creative nito ah. Pag queen ang pinang-capture, ang pinagmamalaki ay yung bishop E6 eh, no? May ganun eh. At maa-atake, ma-expose ang king. So, pawn ang pinang-capture, chumek, king A1. Kasi po kung dito, naku, tatamaan talaga sa C8, no? At nag-rook A4 para depensaan ng pawn and may queen A8. May mga ganun. Pambihirang tapang ni Rapport. Knight C1. Kumbaga sa bahay na binabagyo, nilagyan ng pundasyon Knight C1 para maging konkreto ang bubong ng king. Ayan, oh. Kumbaga sa isip ni Prague, sige, wala, di mo matitinag yan. Iba tong knight na to, matibay yan. Hardiplex yan. Nadali ng hardiplex. Oh, nag-queen D7. Pero samantalang si Rapport, parang wala lang. Parang hindi one piece down, eh. Relax lang eh, oh. Queen D7, precise move at yung tore po ilalagay doon. Kumbaga unti-unting gapang, ano? Bishop C4, talagang grabe, konkretong-konkreto. Pinatibay talaga ang A2. Nag-rook C8, another good move. Precise Ang lupit nito naku, nawala na ako sa novelty. Nawala na ako sa sobrang sarap eh, no? Balikan ko mamaya novelty, saglitan ko lang talaga, wag nyo lang i-remind nyo ako baka makalimutan ko mga kamatyas. Grabe so far 98.6 ang accuracy dito ni Rapport. 91.3 naman kay Prague. Okay, tineret. Queen E2 dinipensahan at nag-E4. Ayun, binuksan. Sunod-sunod ang good move, no? Grabe. Stuck piece, ikaw ba yan? Sunod-sunod. Okay, binuksan lang. Sacrifice na naman yung pawn. At nag-bishop B3. Ayun, na bad move po si Prague dito. Okay, sa kagustuhang paalisin ng tore and para maiwasan na rin yung mga possibilities ng black to push. Mga ganun-ganun, no? Yan ang natatanaw eh. Tapos may mga threat-threat doon eh. Pagka nag-B3, di ba? Pero ang precise move pala is rook HE1. Yun lang. Napakahirap naman makita nito. Napaka-silent move. Pero yan po ang the best and number one accurate move. Pero balik tayo sa bishop B3. E takes F3. Capture. Rook A5. Tineret ang knight. At nag-bishop C4. Binalikan. Blanderazas! Woo! Nakasigaw na ako. Hala, parang namalat na naman ako. Ang ganda ng nangyayari sa laban nila. May pagganon pa tayo, no? Pabuelo. Teka muna mga kamatsas. Dapat daw po is knight D4. Ito lang naman daw ang gagawin ni capture, bishop takes. Kumbaga, quality down na lang, hindi na one piece up ang puti. Pero still, at least nabawasan ng pyesa ng black. At yung bishop ay talaga nagpapatibay ng bubong ng king, no? Naka-hardiplex. Matindi. Pero
Dahil nag-Bishop C4 mga kamatsas, dito po nagulat na lang ang napakarami sa binitawan ni Rapport. Sunod-sunod na good move. Ngayon naman, it's a brilliant move. Ano po kaya yon mga kamatsas? Pakiguess yung malapasil na hataw ni Rapport sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Brilliant move! Grabe, Bishop C2. Antindi, nag-rook D2. Bakit? Pag kinapture po ang Bishop sacrifice na yan, may Queen takes to B5. Ayun. At grabe, di makaporma yung pawn. Ano? Nakapin kasi. At naku, paano gagawin dito? Pag kinapture, may ganun eh. Oh. Bitin ng Bishop, may threatening, may rook takes. Grabe, wala na to. Pagkagaya, buhay na buhay oh. Buhay na buhay eh. Tirik na tirik. Oh. Ano yun? Ba't biglang natirik? Balik tayo. Rook, dito mga kamatsas. At tiniret ang Bishop. Ayun, Bishop A4, binalikan. Gustong bawiin talaga ni Rapport ang isang piyesa na naagaw sa kanya. Nag-Knight D4, Rook AC5. Grabe. Swabing swabe. 98.6 accuracy. Stuck piece. Grabe. Oh, tiniret. Knight C6 para kahit papano ay mahinto-hinto naman ang pagkaka-pressure. Kinapture. Knight to B3. Ayun. Bakit? Ba't hindi binawi ng ganun-ganun lang? Magku-queen takes. At mangyari, magiging triple ang puwersa sa C-file. Mababawi na. Hindi pwedeng ibaba. Capture, matchas pa sa baba. Napakahusay nitong pagkakadali ni Rapport Nag-Knight B3 si Prague para atakihin ang Torre at kinapture. Ayun. Takes. So dito, quality down na lang si Rapport. Bishop B5, nag-Queen E4. Bakit hindi kinapture naman yung pawn sa B4? Mag-Rook C4. Aray nako. Aray nako, grabe. May aray nako. Long collides ang queen pala. Kulong. Grabe, kumbaga sa bilyar. Parang hinuhulog ang bola paunti-unti sa butas. Hindi ginagamitan ng tako. Nag-Queen E4 at dito nag-Bishop C4. Grabe, ayun na naman ang threat. Oh. Rook C2 pin. B5, pinagtibay muna ang pundasyon ng Bishop. Knight C1. Rook E8, pinaalis ang Reyna, iwas. Queen A7, ayun, binalikan na naman. Ayan na naman, markado na naman. May beating paparating. At kinapture na po. Sobrang lakas talaga ng beating paparating. Hindi na natiis ni Prague. Kailangan capturein. Takes. Nag-B3 pa rin. Talaga, grabe. Grabe, parang binalik ang panahon ni Tala. B3, pag kinapture po, may Rook B8, sasabog ang B2. Nag-Rook D1, hindi pinansin. Kinapture. Queen takes A2. Nag-Queen to F2. Siyempre, ikaw ang nasa attacking side, bakit naman makikipagpalitan? Iwas para pitasin ang mga pawns na napakahihina, weak pawns eh. Queen B3 and Rook E3. Ayun po. At dito, isinuko na ni Prague. Bugbog, mga kamatsas na bugbog. Bakit? Coach, ba't hindi chumek? Ano ba kayari? Pag chinik kasi, Queen to B8 ay magkiking H7 lamang. Wala na, giveaway na yung pawn na yan. At may matchas na paparating. Super exposed. Nakahiga ang Knight at Torre. Grabe ang mga pawns. Pipitasin na lamang na parang isang prutas. Mistulang naging prutas na hinog na hinog. Ayan po mga kamatsas. Grabe. Ang sabi nila, Game of the Year. So far, Game of the Year. Sa palagay nyo, ito ba'y kandidato? Papayag ba kayo sa ano na yon na gusto nilang ibigay na award dito sa game na to? O sige po mga kamatsas, comment down below mga kamatsas Ayan, ako'y natuwa dito. Pilit tuloy yung tawa ko. Hindi pa kumakagat yung vibrato no? Medyo nagpapagaling pa. Ayun mga kamatsas, at sa ganda ng ating laban, maisingit ko na lang din. Pinag-iimbita ko ang aking Kamatcha Super Supporters. Every Sunday po yun na live training na hatawan. 10 a.m. to 12 noon. No? Exclusive sa YouTube po. At kung di man kayo maka-attend ng live, automatically recorded po. Ang link ay nasa description below lang.
habol na po kayo, napakarami ng pumapasok, ginagrab ang opportunity para matuto ng malawak at malalalim na openings. Sige po mga kamatyas ha. See you on Sunday mga kamatyas. Link sa description below lamang. At ito po ang ating mga shoutout. Ayan, basahin ko na lang po mga kamatyas ha. Ang shoutout natin, binabati natin. Ang unang nag-message sa ating last upload na si John Paga, chess player. Ayan. At pinabati natin ang nakatamang sagot, yung Sacrifice Queen, si Jet. Ayan. And si TBH, Sia Suzolos, at si Kresny Cart, at si Mac Miao, at si Ronald Lahara. Ayan. At last na lang, si VL Zayzay. Ayan. Shout out po sa inyong lahat mga kamatyas. And magkita-kita pa tayo sa ating mga next video uploads. Salamat po.